Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Title, 50 billion for 3 years ni Pulong. 1 year lang sa Leyte. Leyte, First District of Leyte ito, ni Congressman Speaker Romualdez. Kasi pilit na sinisingit yung 51 billion flood control projects ni Congressman Pulong nung presidente pa si Tatay Digong. Ito, napagalaman 1 year lang sa Leyte, 50 billion na. Ito, ang galing ng research ni Kipicho. Sabi niya, ikaw naman Joel Chua issue ang 51 billion sa iyo ni Papa Pulong in 3 years. Kami nga dito sa Eastern Visayas sa Leyte, 1 year lang yan, tapos 22 billion 33 kilometers lang namin yan, issue ka. Ito ang projects namin, 1 year lang. Inisa-isa niya, 33 kilometers Tacloban City Bypass Road Extension, 21.6 billion. First District of Leyte, distrito ni Speaker Romualdez. Tapos upgrading works at Daniel Z. Romualdez Airport, 3.6 billion. Tacloban City Causeway, 2.5 kilometer, 4.5 billion. Tacloban Palo Diversion Road, 3 kilometers, 3 billion. Hala? 1 kilometer, 1 billion? Grabe, no? Tide Embankment Project, 12.14 billion. That's a 1 year budget worth 45 billion pesos, concentrated mostly in the first district of Leyte under Martin Romualdez. Tapos kay Joel Chua niya in-address ito. Tapos issue ka ng 50 billion ni Papa Pulong in 3 years. Huwag ako, Joel Chua. Hanap ka na lang ng ibang aawayin na hindi ko mahal. Magandang banat ni Sasruga ni Kipicho. Salamat. So, ayun. Sabi ni Congressman Pulong, 51 billion, punta kay sa Davao. Nandyan ang sandali. Okay, sabi ni Congressman Pulong, punta kayo dito sa Davao, inspect nyo na yung 51 billion budget na ipagawa namin lahat na papakinabangan ng mga tao dito sa Davao City. So what's wrong? Basta lang basta hindi niloko, napapakinabangan. What's wrong with 51 billion? Kailangan naman natin talaga ng protection sa baha. Ako nga, naranasan ko, kabataan ko, dahil nasa tabi kami ng malaking ilog, napakalaking tulong yung dike. Kasi kung walang dike, every year, pag panahon ng tigbagyo, siguradong mababaha kami. So, matibay ang pagkagawa ng dike sa aming bayan sa Bangar, La Union, nung bata pa ko, Amburayan River. Basta ting bagyo, kalingawan namin, kalingawan, yung nag-enjoy kami pag tumataas ng baha, nandun lang kami sa dike, tinitignan yung pag-anod ng mga puno ng kahoy, kung ano-anong naanod, dahil matibay ang aming dike. So, nakikita ko sa mga post sa social media, talagang pihado ang pagkagawa, hindi lang sa Davao. Maraming iba't ibang pinapakita ngayon sa Facebook Reel. Antitibay pagkagawa flood control project panahon ni PRRD. Sample, nakita ko, Bukidnon, Mountain Province. Maraming pinapakita.
ganito ang dapat na flood control project. Pinapakita ang iba kasi ang iba kasi ang style panahon ni PRRD, yung pagpapatoto, testimonya ni Curly Discaya, mga flood control projects niya panahon ni PRRD, nakuha niya through bidding, yung malinis ba, walang palakasan. At dahil nakuha niya ng malinis na kaparaanan, hinihingan siya ng kickback, hindi siya nagbibigay. So dahil hindi siya nagbigay ng kickback, malaki yung pundong naiwan sa kanya. Kung may kickback man, sabi sa akin ng mga contractors, narinig ko 5% lang ang kickback. Pinakamataas na yung 10, karamihan daw 5%. So maraming mas malaki, 90% ang pondo ilaan sa project. Sabihin na lang natin 10% doon, ganansya niya. Ganansya ng kontraktor o 20%. So 70% na naiwan sa pondo, ibuhos mo sa project, matibay. Ganyan ang nangyayari panahon ni PRRD, ganyan ang nangyayari sa Davao, yung 51 billion in 3 years time na pakinabangan ng taong bayan. Huwag nyong gawing issue. Ang issue ngayon yung naisiwalat na unprogrammed funds, karamihan sa flood control project ngayon. Kaya ayun, nagkakaroon ng opening ng corruption dahil pwedeng ipitin ng kontraktor. Kung hindi magbigay, hindi matuloy ang project. Kaya ang kontraktor napipilitang nagbigay. Yan ang mga naisiwalat sa House hearing kahapon. Imbes na gusto nilang pasamain ng mga Duterte, lalong napaganda ang image ng Duterte administration dahil matibay yung paninindigan ni Curly Discaya na hindi siya nagbigay ng kickback panahon ng Duterte. Ngayon, panahon ng Marcos, dahil ginigipit siya, napilitan siyang nagbigay ng malaking halaga sa mga kontratista, kung yung pinangalanan niyang kongresista. Paninindigan niya yon at kasuhan siya. Handa niyang harapin. So, ano ngayon? Issue pa rin? 51 billion in 3 years time? Samantala, 1 year lang sa Leyte ni Speaker Martin Romualdez, 50 billion na. Mahiya naman sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko busin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo. Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud ulanan. Oh, salamat kayo, Kol. Salamat kayo. Oh, thank you.
vaccine katop na tagyod. Mm.